O, Dorday Ay, may talaga. tanong po si ano. May tanong po si ano ba yan? Magalang, kasi uncle. Ganong. Po nag-exist si Jesus po. Ano, wala siya wala siyang starting point kung kailan. Meron dogma kasi na co-eternal ang tatlong distinct person na divine person. So, sa tatlo, wala silang pasimula. Ano yan? Arian yan eh. Arian view. Si Jesus Christ created lang. Kasi pag sinabing created, may starting point ka. Di ba? So, Baka tinutukoy niya, uncle, yung tao, yung ano, yung laman. yung incarnate. Incarnate yun. Finish. Oh. Yung Jesus po ba ay God? Paano? Super handsome. Si Jesus. Bro. Ano bang church mo, bro? Para, ma-inline ko yung sagot sa'yo. Mabasa ba ako ng Bible verse? Christian po ako, kuya. Catholic ka ba? Catholic pala siya, uncle eh. O Catholic ka, basahan na lang kita ng CCC. Catholic ka ba? Katoliko pala. Oo, Ay, Christian. hindi po ako gaano active Sige, Bible. lang po ako. Nominal, uncle, nominal. Bigyan kita ng Bible verse, ha? Tandaan natin, ang simula, pag binasa natin ng simula, iyon yung paglikha. 'Di ba? Ibig sabihin, lahat ng nakapaloob sa paglikha, yun yung may pasimula. 'Di ba? Basahin natin ng Genesis 1:1. So, hindi pa ako nakakain ng tubig, pero natama naman, sasagutin ka agad kita, katatapos ko lang magmerienda. Sabi dito, ng pasimula. Ganyan tayo, okay din. Wala nang inumin ng tubig. Ng pasimula. Ayan yung simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, lahat ng bilong diyan sa pasimula na yan, na langit at lupa, yung heavenly bodies, especially mga angel na sa langit, at yung lupa naman, itong earthly, yung material. Lahat ng namumuhay diyan, yan yung may pasimula. Bilong sila sa pasimula. Pero yung Diyos, wala kang mabasa dito na meron siyang pasimula, di ba? Ngayon, pwede na natin dito sa Walang ulit. John 1:1. Teka lang, bro. Pwede na natin dito sa John 1:1. Sa simula ay ang berbo. Yung simula na yan, yung sa Greek, puntahan natin sa Greek. So, familiar ka na ba sa mga Greek, bro? Kasi ba, no? Pero okay lang yan. Bilaukan, bro. At least meron. Baka mabilaukan. Yung N dito, in perfect tense. No? In perfect tense siya. Ibig sabihin nun, continue from past. Yun yung NRC and Hologos. In the beginning, sa English, was the word. Yung Indian na N sa Greek, no? Sa Greek scripture, in perfect tense, ibig sabihin continue from past. May nakaraan bago pa sa pasimula. Yun yung logos. Ngayon yung logos dito was the word. Kay hologos and pros tonteon kay theos and hologos. Yung logos, sabi dito, theos and hologos ay Diyos. Yung theos dito sa mga ancient scripture, no? Meron tong nomina sacra. Ibig sabihin holy name. Tunay na Diyos to. Yun yung logo. Ngayon, yung itong logos na to, nung nagkatawan tao to, yun yung incarnation. Sa verse 14, at ang berbo ay nagkatawan tao. Ngayon, porket ba nagkatawan tao? Nawala na ba yung pre-existence niya? Basahin natin. Ano ang claim ng ating Panginoong Jesucristo nung siya nagkatawan tao? Sa John 17, verse
3 to 4, verse 4, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko na gawaing ibinigay mo sa akin. Sa verse 5, at ngayon Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking taglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Ayun o, bago nagkaroon ng sanlibutan. Take note, kung ikaw ay created being, nasa loob ka ng sanlibutan dapat. Kasi iyon ang simula. Nang pagsimula, nilikha ng Diyos ang sanlibutan, ang langit at ang lupa. Bago pa nagkaroon ng sanlibutan, bago pa ang simula, kasama na siya ng Diyos. Kaya nga dito sa John 1:1, at ang berbo ay kasama ng Diyos. Oh, so hindi porket nagkatawan tao siya, hindi na siya magkiklaim na eternal siya. 'Di ba? Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos. Yung kasama dito, hindi to nangangahulugan na basta magkasama lang, hindi. Yung ginamit dito sa Greek, no? Nakasama yung cross, malalim to. Teka lang bro. Yung cross dito, ito yung merong relation, mayroong deep relation sa isa't isa. Kasi pwede naman yung meta kasama lang. Pero wala kayong malalim na relasyon. Pero yung ginamit yung cross, may malalim silang relasyon ng God the Father. Yung tinatawag na eternal sonship. May relasyon sila dun pa lang sa simula. So yun bro. Next question. Saan po nagmula si Jesus po? Wala nga siyang pasimula. Ulitin ko ulit bro. Wala nga siyang pasimula kasi kung may pasimula ka. Ang haba na sinabi mo, Uncle. Walang naiintindihan. Ba't niyo po ako tinatawanan? Hindi kasi bro, sinaliwanag ko na bro. Nakakapagod bro. Nulit mo lang yun. Ang haba ng sinabi niya bro eh. Hindi. Ibig sabihin po, dalawa po nag-create po. Isang Diyos lang ang nag-create. Isang Diyos lang. Pero yung isang Diyos na yun, Ibig sabihin, teka muna, pagtapusin mo muna ako. okay po. Yung isang Parang gusto mo Diyos na rumiban? yun, Hindi, nagtatanong lang po ako. merong 3 distinct person. Yung 3 distinct person na yun, no, nag-share sila ng one divine nature or God, one God. One God lang sila. Pero 3 distinct person, each person ay truly God. So, ibig sabihin, kung truly God ka, creator ka. Basahin natin. Pero isa lang ang Diyos na lumikha. Okay, Babasahin gets ko bro po. ha. Teka muna, basahin lang Gets. muna natin yung talata. Babasahin lang muna natin. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula kasama na siya ng Diyos, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi magagawa ang anumang ginawa. So ibig sabihin, no, kasama. Kung wala si Jesus, walang magagawa. Kasi isang Diyos lang sila, hindi sila magkakahiwalay, walang namamagitan sa kanilang tatlo. Sino po yung gumawa sa buong mundo? Si Kristo po ba o ang Ama? Ang tatlong persona, pati ang Holy Spirit, babasahin ko ang letra por letra. Sabi dito sa Genesis Okay po. 3, Genesis 1 verse 1 to 3. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, at ang lupa ay walang anyo, at walang laman at binalot ng kadiliman ng kalaliman. Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos o gumagawa sa ibabaw ng mga tubig. O, Holy Spirit at ano pa? At nagsalita ang Diyos. Sino yung salita ng Diyos? O, basa. John 1:1, letra por letra. Nang simula ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Diyos din pala yun, yung salita. Amen po. 'Di ba? Letra por letra, 'di ba? Ano pa ang tanong mo, bro? Gusto ko yung malalim, bro. Para marami kang matutunan, letra por letra. Sige. Question. Ano pa? Hindi dalawa na yung Diyos. Sinong nagsabing ang doktrina namin, no? Isa lang ang Diyos, dogma yan.
doktrina ng Katoliko po. Marami kaming doktrina bro. Pag isa-isahin ko sa'yo bro, abutin tayo hanggang bukas. Mamili ka lang ng isa. Marami kaming doktrina. Sobrang dami bro. Sobrang dami. Ganun kami kasi pag mag-aral kasi yun yung utos ng Diyos sa amin. No? Ipangaral ang lahat ng kanya mga utos. Walang ititira kahit isa. Lahat-lahat. Hindi dalawa yung Diyos. Walang Ano, dagdag, dalawa walang yung Diyos. bawas. Ha? Dalawa yung Diyos. Ako na po ba sa impyerno at sa langit po? Meron bro, kaluluwa. Kaluluwa. Kasi Mga katawan, meron din katawan sa namatay langit. po na kunwari namatay po ako. Mapupunta na po ba ako sa langit o impyerno po? Personal judgment mo, depende. Tatlo, pwedeng dumaan ka muna ng purgatorio bago ka mapunta ng langit. Pero kung na-martyr ka sa ngalan ng Diyos, pwede ka dumiretso na ng langit. Kasi yung dugo mo, naglilinis din yun sa mga kasalanan mo. Yan sa John 10. Pero kung ikaw ay mananadya sa kasalanan at ikaw ay walang Diyos sa puso mo, walang puwang yung Diyos sa puso mo, ayaw mo sa Diyos, tinatakwil mo ang Diyos, mapunta ka ng impyerno. Kasi susundin lang nung... po. Balik po pala po. Makinig ka muna bro. Yung Diyos kasi bro, susundin lang yung gusto mo. Kasi yung mga napupuntang impyerno, karamihan dyan ayaw sa Diyos. So nag-create siya ng impyerno kung saan wala na dun yung biyaya at grasya niya, mahiwalay ka sa Diyos dun. Pag nahiwalay ka sa Diyos, tandaan natin, walang buhay. Puro paghihirap ang aabutin mo. Bale po pala pag namatay po ako. Kuman ako right after ko mamatay po. Yes, letra por letra. Babasahin natin to, no? Hebreo 9. Oo. Comes Opo. judgment eh. Third eye. Hebreo 9:27. Basahin natin ang letra por letra. Para walang dayaan dito. Pala, anong church mo, Bim? Kanina pa ito nagsasalita eh. Ano po? Kabilang sa Christianism. Sa kabilang sa Christianism, ano yan bro? Di ko yun naintindihan ah. Sa kabilang sa Christianism. May ganun bang salita bro? Kabilang sa Christianism, kabilang. Kabilang sa Christianism. So, Ako lang. Paano kayo naniniwala na totoo ang Diyos? naniniwala kami na totoo ang Diyos. Maraming paraan bro eh. Una sa pakikinig. Alam ko naniniwala kayo kasi nabasa nyo lang sa Paano nga Biblia. makinig Ayun yung ka? pinagbasehan nyo. Diyan rin kayo kumukuha ng binabase Bro, sa mga ikaw na lang pinagsasabi nyo. kaya, ganito na lang bro. Ikaw na lang yung sumagot sa tanong mo. Ayaw mo ko pasalitain eh. Relax lang, Ignis, relax lang. Kung magsasalita na ako, tahimik ka muna. Quiet ka muna. Tsaka ang pangit ng argumento mo na porket nabasa sa Biblia naniniwala na sa Diyos. Paano yung mga hindi Kristiyanong naniniwala sa Diyos? Ang Ito na Hinduism, lang. may Diyos sila. Makinig Biblia ka. ba yun? Alam mo ba yung supernatural? Katoliko Makinig yung sa ka Bigfoot. muna. Paano ko kasi makapagsalita eh? Alam mo ba yung supernatural sense of faith? Hindi niya alam yan, Uncle. O yung supernatural sense of faith. Diyos mismo ang tutulong sa'yo para makilala mo ang Diyos. O makinig ka. O dito sa Mateo, maraming talata eh. Mateo 16. Tanong ulit. Teka lang brother ha. Inom ka muna ng tubig yan. Parang nanghihina ka. Sagutin ko lang muna to si ano. Ito medyo ganado to si. No, medyo pasapaw-sapaw lang. Sabi dito no, paano nakilala? Una, sabi ni Kristo, nagtanong siya sa Mateo 16. Ano ang sabi sa akin ng mga tao? Sabi sa kanya ng mga apostol, ang iba ay sabi ikaw ay si Juan ang tagapagbautismo, ang iba ay sabi ikaw si Elias, ang iba ay sabi ikaw ay isang propeta, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Tapos sabi ni Kristo, ano naman ang sabi niyo tungkol sa akin? Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong sabi ni Jesus? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi ang laman at dugo ang nagpahayag sa iyo nito, kung di ang aking ama na nasa langit. 'Di ba? Iyon yung tinatawag na supernatural sense of faith. Hindi sa sarili namin kakayahan kaya nakikilala namin ang Diyos, kung hindi sa tulong niya rin mismo. Pwede po magtanong ulit, kuya. Iyon yung pinakasukdulan ng sagot diyan, bro. Next question. Teka lang, bro. Kuya, anong talata sa Biblia na may purgatorio?
purgatorio, babasahin ko. O, sino naman nagsanong? Si Bim naman. O, sige, tatlo kayo. Isa-isa kayo ha. Mag-ready kayo ng tanong. Tatlo to, si Ignis, si Bim, at si ano ba yan. Susunod, si ano ba yan naman yung sasagutin ko ha. So, yung purgatorio, isang Latin word yan, kaya babasahin mo yan sa Latin. Kunyari, yung aso, hindi mo yan mababasa sa English kasi ang lilitaw dun dog. Di ba? Pero kung babasahin mo sa English, sa Tagalog, lilitaw talaga yung salitang aso. Ngayon, yung purgatorio, dapat talaga nag-iisip tayo. Kung hahanapin mo yung salitang purgatorio, hiniram yan sa salitang Latin na purgationem. Yun yung tinatawag na terminology ng hihiram ng mga lengguwahe. Kasi yung lengguwahe doon nag-originate, doon sa lengguwahe na yon. Unang Korinto 14:9 hanggang 11. Ngayon, dito, babasahin natin sa Latin, Latin Vulgate. Hebreo 1, talatang 3. Sabi dito, Purgationem peccatorum patient. Pagdadalisay ng mga kasalanan sa talatang English. O sa King James Version, hindi mo mabasa yung salitang purgatory dyan, pero yung English term na katumbas doon, purge our sins. Nabasa ko man. Next question, si ano ba yan? Anong tanong mo, ano ba yan, bro? Anong tanong mo? Pwede ba paulit ng talata? Ay, Hindi na bro, si ano ba yan na yung magtatanong? Ano ba yan bro? Ano Korinto. mo? To speak po. Unang Korinto, ano po yan? Gusto ko lang itanong, ano ang tunay? ako muna Mamaya na po. Ignis, si ano muna, si Sige, ano ba sige. yan muna? Para sabay-sabay ko kayong masasatisfy, para hindi na kayo maiinip. Sige brother, ano ba yan? Anong sunod ka ng tanong mo? Magtanong kung ano po, nahagis na po ba si Santanas dito sa mundo po? Kung nangyari na po yung sa ano po, Revelation 12 verse 9 po. Yes po, basa, letra por letra. Dito sa unang Pedro 5 talatang 8. Andito na talaga siya kasi yung nasa Revelation 12 verse 7 to 8, past na yon. Kaya lang yun pinapakita sa tao para malaman natin kung ano yung karuktong nun at kung ano yung dapat natin gawin. Basahin natin to ha. Unang Pedro 5, tama ba? 5 talatang 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leyong umuungal ay gumagala, na humahanap ng kaniyang masisila. Anong ginagawa niya? Papaano niyang masisila ang tao? Dito sa 2 Korinto 4:4. Sabi dito, connected to sa tanong kanina ni Ignis, no? Na binulag ng Diyos ng sanlibutan, ito ang mga CCP, ano ba to? Ang lalim ng Tagalog dito tayo sa 2001. Kanilang binulag ang kalagayan ng Diyos ng sanlibutan. Ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So ayan, no, Diyos ng sanlibutan, no, small letter D. Iyon yung nakaparallel dun sa Revelation 12 verse 7 to 9 na Diablo at Satanas. Yung Diablo at Satanas, siya rin yung ancient serpent. Yung ancient serpent, yun yung dumaya kila Adan at Eva. So pass na talaga siya. So Brother Ignis, anong tanong mo bro? Pasensya na ha. Medyo matagal lang, ganun talaga. Hello. Pwede po. Ay, di po Ignis ako mo na bro. tapos po. Para ano? Para Isang tanong lang, isang tanong. O, isang tanong lang para hindi tayo magkainipan. Ano yung tanong mo, Brother Ignis, bro? Itiis to si Ignis, eh. So, wala pa yatang tanong si Ignis. Brother Bim, ikaw na magtanong, Bim. Tapos Ayaw, baka si Joshua. Wait lang. Kasi to si Ignis magtatanong. Sige na, tanong na. Ikaw muna, ano ba yan? Anong follow-up question mo? Ano ba yan? Habang wala pa ano silang tanong. po, sabi po kasi sa Revelation 12 verse 9, matandang ahas na po yun eh. Yung kila Eva at Adan po, ahas pa lang po yung tumukso sa kanila. Pag sinabi pong ancient, ibig sabihin po sinauna. Ay ano ba yung sinauna? Eh di dun nga kila Adan at Eva, sobrang tagal na nun. 'Di ba? Matandang ahas na po yun. Ibang ano lang yan bro. Bali po pala.
ibang wording Ako muna, Kuya Bench. ano ba yan? Ibang wording yung gamit. Ako muna. Paano Matanda na. nabuhay ang mga Pero tao? sa English, ancient. Evolution o ano yun, bro? mutation? Ancient yan eh. Teka lang Ancient bro. kasi yung salita, bro. Oo, Ano ba pag yan, sinabing ancient, hindi yan ibig sabihin na matandang ahas. Kung hindi, historical or sinauna. O nandun na siya sa unahan. Kaya nga, wala, ancient manuscript. Di ba? Pero considered na rin Uncle Bench na matanda. Tama naman yung Salem. Bali po pala ang Diyos ang in a way nagtapon sa na- kanya sa earth. Hindi, ang Diyos ang nagtapon sa kanya sa earth. Ang daming ang Diyos eh. Tapos, Po? Ang Diyos nga ang maniniwala ka sa nagtapon. isang ano lang. Ako na, Ignis, wag ka Isa lang po magsasalita po, pwede. Ignis, wag ka mag-conclusion, magtanong ka lang mamaya. So again, last na to, brother, ano ba yan ang sagot dyan? Kaya tinawag na ancient serpent para malaman natin na siya yung dumaya kila Adan at Eva kasi matagal nang nangyari yun. Okay Saan na yan, po bro, ha? tinapon yung ahas sa 12 verse 9 po? Saan po tinapon yung matandang ahas po? Dito sa Tanong lang lupa, po. bro. At nandaya siya sa lupa. Dito sa material world. Hindi naman yan okay. pupunta sa Mars. Wala siyang dadayain sa Mars eh. So sa tanong, brother Ignis, bro. Ignis naman, bro, ha? Brother, na ba? Anong tanong mo, bro? Brother Ignis, ikaw na. May nag-mute sa'yo kanina kasi sumapaw ka eh. Brother Ignis, bro. Sorry po. Ignis, bro. Si Bim na lang, Brother Bim. Ang tao. Paano ginawa ang tao? Ginawa ang tao na may dalawa. Pwedeng sumulpot na lang tayo eh. Oo, sa ano? Sa Genesis 2:7, Genesis 1:27. Sahin natin ha. Genesis 1. Wala ka ba sa magic? Sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa magic trick ng tao. Kasi yung magic trick ng ginagawa ng mga magician, may daya. Kung Bro, patapusin mo muna yung unang sagot ko para ano, hindi ka na i-mute ni Bench, no? Meron kaming tinatawag na ex nihilo, bro. Alam mo yung ex nihilo? Create ang buong sanlibutan from nothing. Yun yung ex nihilo. Ibig sabihin, nagsimula yan sa wala. So, yun ba yung sinasabi mong magic? Iyon na nga yun. Ngayon, basahin natin dito sa Genesis 1 talatang 27. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilikha sila ng kanyang nilalang at babae at lalaki. Dito naman sa 2:7, papaano nilikha? Basahin natin ng letra por letra. At nilalang ng Panginoon ang Diyos ang tao mula sa alabok, yun yung material substance natin, at hiningahan ang butas ng kanyang ilong ng hiningang buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. So para mabuhay ang tao dito sa mundo, merong material substance at yun yung immaterial, yung spiritual, yun yung hininga ng Diyos. So yun yung ating paglikha sa atin. Pag namatay tayo, ganun pa rin, no? Ecclesiastes 12:7. Ang binasa mo ay para lamang alamat. Magtanong ka, bro. Nagtatanong ka ba? Gusto mo mag-conclusion? Debate tayo, bro. Titigil natin to para makapag-conclusion ka. Hindi daw po ba sagot daw po siya nang hindi galing sa Biblia po. Science daw po ata gusto niya. Yung science, hindi yan contradiction. Maganda, wait lang ah. Maganda kasi kung may Bro, last question, bro. Makikipaglaban ka ba ng debate? Ayaw mo na ba ng tanungan? Gusto mo, debatehan na? Pwede. Kung kaya mo na. Pagbibigyan kita. Kaya mo na ba? Sige, wag mo i-mute, Bench. Kaya mo na, bro? May marami ka na bang alam? Sukatin natin yung alam mo, bro. Tanong ulit po. Teka lang, hintayin lang natin si Ignis. Brother Ignis, gusto mo sukatin natin yung knowledge mo? Ano bang gusto mong patunayan? Walang Diyos? Papatunayan mo walang Diyos? Papatunayan mo may contradiction sa Bible? Patunayan mo mali ang Christianity? Ikaw na mamili ng paksa anytime. Ako wala nang paghahanda diyan kasi matagal na akong handa eh. Tuwing hindi ako nagla-live, libangan ko na maghanda. Ano bro? So ayaw. So sige, ano ba yan? Ikaw na lang magtanong. Ganito yung rules, wag kayong magko-conclusion kasi nandito tayo sa question and answer. Magtatanong kayo.
Ikaw Ako lalaki. po, Mamaya na yung singod. Wala si Ako Mood. po muna, pwede po. Sige bro, anong ano mo bro? Anong tanong pa? Sige. Ano po, pinagkaiba nyo po sa born again at saka ano po, sa Catholic po. Yung Catholic bro, ito yung tinatag ni Kristo ng 33 AD. Ito yung tunay na Kristiyano. Connected kami sa mga apostol at kay Kristo. Kaya nga alam namin yung mukha ni Kristo. Yung mga born again, hindi nila kilala si Kristo. Mali yung doktrina nila at kailan lang sila lumitaw. Lumitaw lang yun sila mga 16th century nung tumalikod si Martin Luther sa simbahan at itiniwalag. Nagtatag Pwede ng po, Lutheran ano, Church. ano po, yung sa doktrina po ng born again at saka ano Sa po, doktrina Catholic. ng born again, Parang pagpikir mo, bigay po kayo example po. Pwede meron po ba silang yun? meron silang five solas. Kami yung dogma namin kasi matagal na kami nag-exist bro. Marami na kaming development sa divine Dogma revelation. ba yun? Dogma, pag sinabing dogma, galing niya sa salitang Man, may tatanong ako. kasi kanina pa kita kinakausap, naka-mute ka Ignis. So yung Wag mo dogma, muna siya pantulin. Kape. Dogma. Yan. nanggaling Ka talaga. sa salitang Greek na dito sa Gawa 16 talatang 4. Makinig ka ha. Gawa 16 talatang 4. At sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan kanilang dinala sa kanila ang mga utos na pinagpasiyahan ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem. Yung mga utos daw na pinagpasiyahan ng mga apostol at sa matatanda sa Jerusalem, pag binasa natin sa wikang Greek, no? Iyan talaga ang ang Greek term na ginamit niyan sa Biblia. Dogmata. Follow-up question po. Teka, babasahin ko lang muna yung Greek tapos magpa-follow up question ka. Ehenito de peruo menon hemon esten prosiken paidisiken tina ekusan nyoma mali pala tong binabasa ko. Kaya pala hindi ko makita yung dogmata, no? 16 to 16 verse 4. Basahin natin sa Greek ha. Aptos folasen ta dogmata. Ayan, no? Dogmata decree. Ano tong decree? Sabi dito ay decree or ordinance. Ordinance ng anong sabi sa talata? Na pinagpasayahan ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem. So, yun yung dogma. Turo yan ng mga apostol. Yun yung napagdesisyonan nila. Ibig sabihin, napagdesisyonan at napagpasayahan ng mga apostol at ng mga matatanda sa Jerusalem na dogma. Ibig sabihin, hindi na yun pwedeng i-reform yun. Hindi na pwedeng babaguhin. Pansin ko lang po. Sabi po kasi sa akin, nung kaibigan ko po, bakit po kayo may Mama Mary? Samba nyo Mama Mary? Yung mga born again na po hindi. Si Mama Mary kasi hindi nila kilala kasi nga hindi sila namuhay sa 33 AD. Pangalawa, hindi sila belong sa True Church. Ang True Church, kinikilala talaga si Mama Mary. Basahin natin ang Luke 1 verse 28. Sabi sa kanya ng isang anghel to bro, archangel to, sugo ng Diyos to. Lumapit ang anghel sa kanya at sinabi, magalak ka na ikaw ay pinagpala, ang Panginoon ay sumasayo. Pag binasa natin sa English, and the angel being come and sent unto her, hail full of grace, the Lord is with thee. Diba? Hail. Ano pa pag sinabing hail? No? Yan ay salutation. Salutation, ibig sabihin paggalang. Act ng honoring. Basahin natin dito sa Greek. Ayan, no? Sabi dito ay ayan, no? Honoring, honor, cheerful, hail. Samba nyo po ba si Mama Mary, kuya? Hindi. Pero ginagalang namin, matinding pagrespeto namin sa kanya. Depende sa definition ng salitang samba kasi sa panahon ngayon nagbago na eh. Yun Pero sa panahon dati,
Yung samba kasi sa kanila, Uncle Bench, specific na yun. Kaya, Adoration. adoration na talaga. Nasa modern time kasi sila. Kasi kami, naabutan namin yung ancient time. Pag binasa natin sa Wycliffe version, yung honor your father and thy mother, ang nakalagay doon, worship. Actually, hindi yung worship, Uncle. Worship pa yun eh. Worship. Sila. Alam ko na sila yung traitor ng mga Hudyo. Ignos, ano ba? Magdidebate Ano ba mga alam tayo? yun, Uncle, eh? Tatanong ka. Ang random ng tanong niya, Uncle, walang flow yung tanong niya. Parang pag nasagot mo isa, ibang topic naman. Walang backbone yung tanong mo eh. Lantuta yung tanong mo, bro. Walang tindigan ba? Parang san-san na lang tayo mapupunta niyan. Parang naghahanap lang siya ng Uncle ng ay pag ito hindi nasagot, hindi ako magpo-focus. Ganun. parang basta-basta ba, out of nowhere ba, parang ganun. Iba. So, sagutin lang natin si ano ba yan, brother ano ba yan. Again, hindi namin sinasamba si Santa Maria, pero siya po ay aming pinaparangalan ayon po sa talata ng Biblia. Sabi dito, Hail. Kung sinabi pong Hail, kayo po ba tinatawag niyong Hail si Mama Mary? Hail Mary, nagaganon po ba kayo? Samantalang dito, sabi niya, hindi lang ang anghel ang magsasabi sa kanya ng Hail. Sabi niya, Ito mula yung mga ngayon. picture. Mula ngayon. Yan si po ba dito? 148 daw. Sabi dito sa 148, letra por letra, sapagkat nilingap niyang abang kalagayan, sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawaging akong mapalad ng lahat ng saling lahi. Tinatawag niyo po ba si Santa Mariang mapalad? Blessed. Wrap up na natin, Uncle, wrap up na natin si ano ba yan? Lipat tayo kay Anthrax. Si Anthrax. Brother Anthrax, anong church mo, bro? Magandang hapon. Magandang hapon, hapon. bro. Ano ang ating religion, bro? Nagdaan lang ka lang, medyo na-browse ko lang, narinig ko na according sa inyo. Nakita niyo si Kristo, tama ba? Bro. Kasi po may aral kami niyan na paano nakita? Physical o kapatid, pakinggan mo muna yung sagot. Makinig ka muna. Sinasagot ka kasi. Babasahin Hindi nga, yung tanong ko paano bro, niyo nakita? Physical? Ikaw na lang kaya sumagot, Sinasagot bro. ka bro, makinig ka bro. Hindi bro, ikaw na lang sumagot. Kasi ayaw mo mong pasalita. Hindi ko yung tanong. Paano nakita? Physical po ba? Sasagutin ko nga eh, ayaw mo makinig eh. Paniniwala? Pwede tahimik ka muna para sasagutin ko. Physical nga eh. Makinig ka muna kasi. Para Sige. makasagot ako. Pag hindi ko masagot, ikaw na lang papasagutin ko. Sige, makinig ka. sasagutin ko. Alam mo ba yung church? Alam mo ba yung doktrina namin? Hindi ko alam. Kaya nga nga nagtatanong. masasagot. Ako na lang. Hindi mo rin pala masasagot. Juan 14. Sabi dito. 7 hanggang 8. Sabi dito, sa talatang 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan, ako ang buhay. Sino mang ay hindi makakarating sa Ama kung di sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, makikilala nyo rin ang aking Ama. Mula ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong makikita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Felipe, ni Jesus, mahabang panahon na ako'y kasama, physical, kasama ninyo. At hindi mo ba ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Papaano mong nasasabi, ipakita mo sa akin ang Ama? Ano pang talata? Kolosas 1 talatang 15. Ako si Kristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. At yung mga hindi nakakita kay Kristo, yun yung mga binubulag ng dyablo. Sa 2 Korinto 4:4. Anong sabi dito? Sa kanilang kalagayan, kayo yun, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ngayon, kung sasabihin mong hindi yan sa laman, basahin natin ang Juan 2, unang Juan 2. Basahin natin ha. Ano yon? Yung mga hindi naniniwala na nasa laman si Kristo, letra por letra. Sabi dito sa talatang 18, mga anak, huling oras na, gaya ng inyong narinig. Darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo, nalalaman natin ang huling oras na. Kami yun, mga anak.
Kasi pare si San Juan, sila lumabas sa atin, ngunit sila hindi kabilang sa atin. Ito na yung mga antikristo. Ano to mga antikristo? No? Ang mga antikristo ay ano? Na nagpapahayag na ano? Si Kristo ay hindi nahayag sa laman. Yun yung mga Gnostic. Naniniwala na iba na meron si Kristong dalawang persona. Iba yung personang laman at iba yung personang ano yung divinity, yung divine na spirit lang. So yan no. Ano pang tanong mo? Pwede bang magkomento? Hindi pwede. Pwede ka lang magtanong. Pwede ka makapag-comment, magdidebate tayo. Bibigyan pa kita pwede ng naman. oras. Anong topic? Libulto? Ikaw, Sana. magbigay ka. Marami kaming doktrina bro, 300. Ikaw na lang magbigay. Hindi, kayo na. Patutunayan ko na ang hindi nakakakilala sa mukha ni Kristo sa demonyo. Sige. Sige. Magbigay ka. Ikaw na ang ano. Marunong ka ba makipagdebate? Actually, wala akong idea, pero... Sige, may tanong ka. ano mo ng church mo? Ano mo ng church mo? Yun na lang Okay. yung habol namin sa'yo. Speaking of church, ako wala akong ibang kinabibilangan. Walang kinabibilangan. Mas maganda Hindi ka yan. born Sige. again, hindi ka baptist, ganun. Hindi ka born again, hindi ka Nag-born again Kristiyano. ako, nag-Catholic ako, nag-Muslim ako, lahat ng religion, pinasok ko. Kabala, pinasok ko. Magulo ang isip. Kaya Ano ba kailangan. Kaya nga so wala akong pakialam sa kanila. Sige. Ako na munang magpe-present ba? Ganun ba? Papatunayan ko ang hindi nakakakilala at walang aral sa mukha ni Kristo. Sige. Go. Nagpapakilalang Kristiyano. Salita na lang kayo, Uncle. Salita na lang kayo. Ito ay makikinig ako. salita na to, no? Tapos pagtatanong ka, ang gagawin mo, simple lang, no? Pagkatapos kung mag-explain, ikaw naman yung magtatanong, i-criticize mo lahat ng mga sinabi ko. Kumbaga, tatanungin mo lahat yung mga binilatag ko mga talata. Tapos, ikaw naman ang mag-explain ng side mo kung ano sa palagay mo. Tapos, tatanungin naman kita. Ganon yung mangyayari dito, bro. Okay. Ilang minutes sa'yo, Uncle? 10 minutes or 5 minutes lang para mabilis? Sir, excuse me. Ano po? Born again ba kayo? Sorry Catholic. Katolik kami, bro, Katolik. Catholic. Latin rite. Wala Sagrado. namang Maraming uri ng Katoliko. Sagrado, Katoliko, Kaya kami, Latin Iglesia. rite. Basta Catholic. Latin rite nga, The whole world. Okay. Roman okay. Catholic kami, Roman Catholic. Walang gano'n na sagrado katoliko, tas mayroong katoliko. Whatever. Kaya sabi ko maraming kilala akong iba-ibang Katoliko. Sige, go ahead, sir. Walang gano'n na Ilang minutes, Uncle? 5 minutes lang ba? Or ano? Ano mo ba ito, Uncle? Bubuuin ba natin? 10 minutes, ganun? Siguro para hindi siya mabitin, bro. Kasi ano naman to, kumbaga malayang papapahayag to kasi wala siyang... Tama yan. So lalabas. Sige, ito, Uncle, 10 minutes. 10 minutes. Huwag na natin lagyan ng rules, ha? Malalaki na kayo, Kaya yung bang mga audience mo, ano ba yan? Member nyo ba or ano lang din? Random yan, bro. Ano to, TikTok Yung, to. ewan ko, yung Sprinkle, tsaka yung Joshua, ewan ko lang kung Catholic din sila. Pero hindi nyo naman sila member. Ay, baka naman pagtulungan nyo ako dito. Hindi, ako lang makakalaban. Yung dalawa lang magsasalita. Hindi kami sasabi. Okay, go. Sige, sir. Go ahead. One-on-one to, bro. One-on-one. Okay, bro. Sige, go. Uncle Boy, di ko nalalagyan ng rules, ha? Malalaki na kayo, eh. Lagyan na to, 10 minutes. Isaksak. Ikunin ko lang yung charger ko kasi mabibitin tayo. By the way, shoutout mo muna, bro, yung natin, yung mga viewers natin. Tapos, Shoutout pakishare. kay Anthrax, no? Na isang magiting na lumaban ng debate kay Uncle Boy Letra. No? And sa Actually, mga hindi naman ako magiting. Just to share lang din man knowledge. it's okay lang, ano lang siya, parang entertainment lang yun, ba? Okay lang, go. Entertainment lang yan. So, kila Uncle Mahiwaga, kila Uncle Egong, no, kay Joshua at kay Sprinklers, no? Kay Jojit, shout out sa'yo, Jojit. Yeah! Yan. Gans, charger, di kailangan pagtulungan ka, makinig lang. Sabi ni Billy na kaibigan. Tapos ibaba ka pag di nila nagustuhan. Di naman eh. OA siya yun, no? Si J. Mark Coelho. Di kami bully. Tama.
J. Mark ulit, faith teaching kailangan dyan. No. Arguments, debate na lang yan. No. Sabi naman ni J. Mark, atheist ka daw, Anthrax. Eto na, okay na, Kel. Pagtyagaan ko na si Cardiel, salit-salitan ko na lang. Sige, So, Angel. So, bakit po 2 minutes, ha? So bakit po mahalaga sa simbahang Katoliko na yung aral patungkol sa mukha ni Kristo na dapat nating makilala at makita? Kasi po, ito po yung pagkakatawan tao ni Kristo sa pisikal, no? At nasa sisisi namin yan. At ito po yung mahalaga sa atin. Kasi po, yung Diyos na ang nag-adjust para makita natin siya. No? Kasi pag nakita mo po ang Diyos, no? Doon po papasok yung tinatawag na pagliligtas ng tao. Ito yun yung ayaw ng dyablo. Ang makita natin si Kristo. Kasi once na makita mo si Kristo sa puso mo, sa isip mo at sa personal, sa material, sa lahat ng klase ng aspeto, sa rebulto, kahit saan pa yan, magiging fulfillment po ang iyong desirement. Hindi mo na po hahangarin ang mga bitag ng dyablo ng mga material dito sa mundo at magpo-focus ka na po, no, sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po yun po talaga yung pinaka-ultimate desire ng isang tao. Ang ang makita natin ang Diyos. Yan talaga yung pinaka-sukdulan ng hangarin ng isang tao. Kasi yung tao, habang nasa lupa pa, wala pang kaligayahan yan. Research pa rin ang research yan eh. Diba? Nire-research yung cosmology, inaalam yung, tignan nyo, na-excite tayo pag may bagong discovery sa science, especially sa cosmology. Diba? What if pa ang makita mo ang Diyos? Diba? So tandaan natin, no, ito po yung discernment na si Kristo na paunang panlasa ng pangako ng Diyos. Basahin natin sa mababasa yan sa unang Korinto 15 talatang 20 hanggang 13. Ang first fruit, no, paunang panlasa, no? Kaya nga sabi sa kanya ni Felipe, 'di ba? Panginoon, yung binasa ko kanina sa Juan 14, ipakita mo sa amin ng Ama at malulubos ang aming kaligayahan. 'Di ba? Ngayon ang sabi ni Kristo, Felipe, kay tagal mo na akong kasama. Bakit hindi mo pa ako nakilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ngayon, kung hindi mo makikita si Kristo, no? Paano natin matitikman ang unang palasa ng pangako ng Diyos? Kaya nga, pag nakita mo ang Diyos, si Kristo na Diyos, na naging tao, para ang tao ay maging tulad ng Diyos. Iyan ang paraan para tayo maligtas. Basahin ko ha. Dito sa unang Juan 3 talatang 2. Ito, makinig to. Ito si Art Anthrax, malayang pagpapahayag to kasi siya po ay hindi bilong sa anuman pong Christianity. Sabi dito, mga minamahal, ngayon nga ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging tayo, nalalaman natin siya. Nahayag. Tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Magiging gaya niya tayo. No, yun yung pakikihati natin sa sa kaniyang ito basahin na natin, no? Nalalaman ninyo, no, na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Kita mo? 'Di ba? So, basahin din natin yung unang Juan 14. No, tuloy-tuloy na yung pagbasa natin para puro Bible verse. Doon sa 7, 'di ba? Yun yung sukdulan ng hangarin ni Felipe, 'di ba? Sabi sa kanya, 'di ba? Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Masisiyahan na. Iyon na yung kanilang kaligayahan. Sabi ni Kristo, kay tagal mo na akong kasama, Felipe, hindi mo ba ako nakikita? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Basahin natin sa 21 para makita natin siya, no? Siya ay may
siya mayroon ang aking mga utos na tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya ay mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Yun pala yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Ang makita si Kristo. Kaya pag nakita mo si Kristo, no? Malulubos na yung iyong kaligayahan. Magiging satisfied ang buo mong pagkatao kasi tayo, nilikha tayo para sa Diyos. Yun yung hinahanap ng ating kaluluwa. Yun yung telemata, yung desire ng ating kaluluwa. Kung ang desire ng ating katawan na material ay kumain pag nagugutom, magpahinga pag napapagod, no? Eh ang desire naman po ng ating kaluluwa, hanapin ang Diyos. At doon tayo mabubuhay, no? Hindi lang po sa material na bagay, bagkus nabubuhay din tayo spiritual, no? At yun yung ating hinahanap, ang makita ang Diyos. Kaya nga ayun ang ayaw ng dyablo eh. Ang makita natin ang Diyos. Basahin natin ha. Ito ha, teka. Ito yung binasa ko kanina. Ulitin lang natin, 2 Korinto 4:4. Sabi dito, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip. Ito yung mga isip ng mga tao ngayon. No? Na mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kasama po ba yung material dito na Kristo? Yung kanyang material substance, kanyang laman at buto? Siyempre po kasi nasa laman at buto tayo eh. No, nasa sanlibutan pa tayo. Sanlibutan material to eh. Hindi naman to yung langit, no? Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magdingding ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa larawan ni Kristo. Sa larawan ni Kristo. Iyon talaga yung nagbibigay pag-asa sa amin, no? At iyon ang first fruit, yun pagkakatawang tao. Ang fulfillment niyan, Revelation 22 verse 4. Makikita natin siya ng mukhaan, Trinity na. Trinity na. O ngayon, iyan ba talaga ang sukdulan ng pagnanasa ng tao? Isa pang talata. Psalm 17 verse 15. Kaya kung sa inyo walang mukha si Kristo, wala na. No? Wala na. Paano na yan, no? Nagkatawan tao pa ang ating Panginoong Kristo kung walang hindi nyo kilala. Paano kayo maging Kristiyano niyan? Nakakahiya po sa mga Kristiyano. Ang lakas-lakas ng loob, nag-iingay sa palengke, Kristiyano, hindi naman pala kilala si Kristo. No? Sabi dito, tungkol sa akin, aking masdan ang iyong mukha sa katuwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Masisiyahan. Iyon yung kasiyahan ng tao. Tungkol sa akin, ulitin ko, no? Aking mamasdan ang iyong muka sa katuwiran kapag ako'y magumising. Mamasdan ang iyong anyo at ako'y masisiyahan. Kailan yan? Revelation 22 verse 4, letra por letra, babasahin natin. No, papaulan tayo ng maraming verse dito. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay nakasulat sa kanilang mga noo. O di na, sobrang saya natin sa paraiso. Ayan talaga sukdulan ng kasiyahan. Kasi wala nga tao nakakita kailanman sa Diyos eh. Basahin natin itong John 1:18. John 1:18, 28. Sabi dito, 18. John 1:18. Sabi dito, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama na magpapakilala sa Kanya. Sa papaanong paraan, yun yan nagkatawan tao ha? At naging tao ang salita at ang salita ay tumahan sa amin at nakita namin ang kalunyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Diba? Ano to? Unang Korinto 15. Ito yung paunang panlasa. Unang Korinto 15 talatang 20 hanggang 23. Sabi dito, subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay ng mga unang bunga ng mga namatay, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao dumating ang pagkabuhay muli sa mga namatay.
Sapagkat kung papaano kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din naman ng na kay Kristo ay ang lahat ay bubuhayin. Yun na pala yung paunang panlasa, siya ang first fruit para tayo ay mabuhay na walang hanggan. Yung bagong Adan na si Kristo, no? Hindi gaya ng unang Adan, no? Na unang paglikha, kaya nga tayo na yung bagong paglikha. So time na ba? Time na ba ako? 5 seconds na lang. Sige bro. Ganito Uncle, dahil wala tayong rules, parang may naisip akong ganito. Logical na lang. Logical rules. Papahawak ko kay Antrax yung 10 minutes niya na yung pagtatanong niya para maiwasan natin yung objections, no? Para hindi masyado maraming objections mamaya. Halimbawa, pag nagtanong siya tapos sasagot ka, if gusto niya i-cut off yon kasi nakuha niya na yung gusto niyang sagot, pwede niyang gawin yon. Pero nasa sa kanya rin kung hahayaan ka niyang ipagpatuloy kahit mahaba yung sagot mo. Pero at least minimum 20 seconds yung pagsagot. Kung wala pa sa 20 seconds, i-cut na ako, patuloy niya kahit 20 seconds man lang. Minimum. Diba? Parang ganun kasi nasa sa kanya. Kasi minsan minsan mahaba yung sagot. Ganun, kahit nakuha na yung mismong punto. Ganun. Parang pag nakuha niya na yung punto ng sagot niya, pwede niya sabihin, next question. Ganyan. So yun. Okay lang sa iyo. Copy. So Antrax, ready ka na ba sa pagtatanong? Okay. Okay, meron kang 10 minutes magtanong ha. Alright, start the time. Wait lang, sino ba kausap po? Si Sir Boy ba? Sir Boy, ikaw ba? Oo, siya lang yung namamagitan para maayos. Sir Boy, narinig ko yung sinasabi mo na ang tao talaga namang hinahanap yung Diyos. Wala nang question doon. Tama yun. Pero lahat ng sinabi mo, saan sir nang galing, pwede bang malaman kung ano yung Bible na hawak mo? O anong verse, o saan nang galing yung anong klaseng Bible yung pinagkukunan mo lang? Anong gusto mong salin? Kahit anong salin. Saan galing yung Bible mo? Anong klaseng Bible dan, sir? Lahat nga ng Bible. Hindi, merong bagong tipan, may old tipan, something ganon. Hindi nyo ba alam yun, sir? Alam ko yun. Bago at lumang tipan ang ginamit ko. Yun nga, yung hawak mong Bible na binabasahan mo, sir, saan galing? Galing to sa Katoliko. Katoliko? Ano ba yung regular Bible? Hindi bro, lahat ng Bible galing yan sa Katoliko. Ngayon, may mga ang translation lang ang galing sa mga Protestant. Wala silang Bible. Ang ginawa nila, binawasan nila yung Bible, ginawa nilang 66 books. Claim nila na sa kanila yun. Pero hindi talaga sa kanila yun, sa amin yun, copyrighted namin yun. Regalo ng Diyos yun sa amin. Sinulat yun ng mga propeta at mga apostol para i-deposito ang aming pananampalataya. Pero ngayon, sa debating ito, kahit anong salin, pwede ka magtanong. Gusto mo protestanteng salin pa? Hindi. Tinatanong ko lang kung ano yung pinagmulan ng mga protestanteng salin. Yan yung gamit ko ngayon. Tama, hindi sir. sa amin. Tama naman. Yung nakasulat dyan, posibleng mga sinabi ng mga naunang tao. Tama po ba? Sinabi ng mga unang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. 2 Pedro 1, talatang tama po. 19-20. Tama. Okay. Sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Santo. Pwede bang, anong magpapatunay, sir, na sila ay nasa ilalim ng banal na Santo? Nung sinasabi nila yan? Na Espiritu Santo? Kasi yung sulat nila bro ay perfect. Walang mali. Okay. Tandaan natin, ang tao nagkakamali, pero yung sulat nila perfect. Ibig sabihin, hindi to ayon sa kapangyarihan nila, kung dito sa kapangyarihan na binigay sa kanila ng Diyos. 2 Pedro 3, talatang 16. Basahin ko bro para wala tayong dayaan dito. Ito protestanteng salin. Sabi dito, letra por letra. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, ang inyong mga bagay doon. Sabi dito sa talatang 15 pala, ituring ninyo ang pagtitiyaga ng ating Panginoon. Gaya ni naman ang minamahal natin na si Pablo. Ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. Karunungang ibinigay sa kanya, sinulatan kayo. Hindi galing sa kanya sarili, kundi karunungan ng Diyos yun bro. Next question. Okay. Hindi, may follow-up question ako dun sa karunungang sinalin sa kanya. Posible ba, sir, na same tao
kung sino man nagsabi nun, tapos meron pa isang tao, dumating yung time na mas matalino yung tao na yon at ganun din yung sinasabi niya. Although, hindi naman siya sinasabi mong banal. Posible ba yon? Posible yun kung tinuruan sila ng mga taong ito. Kasi yung tinuruan ng mga taong ito ay ituturo yun sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa kada henerasyon. Okay. Sabi So dito, ulitin ko sir inamin mo na posible. basahin So, ko muna yung Bible, okay lang? Bible verse. Wait lang sir, na wait lang. I-clear ko lang yung sinabi mo. Ikaw nagsabi na posible. Isang sinaniban or hindi ko alam kung anong term, isang tao na biniligyan ng bless para makapagsalita, at isang taong matalino na hindi naman, nasabi mo, pwede rin magsalita ng ganon. Posible, di ba? Posible. Basta may posible. Espiritu Santo. Basahin ko ha. Asaya 59 talatang 21, ito yung Espiritu Santo at tungkol sa akin, ito ang tipan, sabi sa kanila ng Panginoon, ang aking Espiritu ay nasa inyo at ang aking mga salita na ilalagay ko sa inyong mga bibig at sa bibig ng inyong lahi at sa bibig ng inyong angkan ng inyong lahi. Sabi ng Panginoon, mula ngayon, magpakailanman, basta nasa ilalim ka pa ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, meron kang tipan sa Diyos, at ang kanyang salita, hindi hihiwalay sa iyong bibig. Sa lahi ng lahi, angkan-angkan. Kasi lahi din yung iglesia bro pamilya ng Diyos, sambahayan ng Diyos. Unang Timoteo 3:15, ang haligi at sambahayan ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Sambahayan ng Diyos yung iglesia. Next question bro. Okay sir. Hindi pa ako tapos dun. Hindi pa ako satisfied sir dun sa Kasi every time na nag-uusap tayo, sa pinaliliwanag mo sa akin, lahat ng halos na sinasagot mo, coming from your Bible. Opo. Nagbabanggit ka ng mga verse, nagbabanggit ka ng mga sino nagsabi. Tapos yun nga, yung sinabi ko sa'yo na yung mga nagsasalita na yan, posible na hindi sila yung original na tao na nagsasalita. Dahil sinasabi mo, etong kayan to, may kakayahan magsalita ng ganyan din. Although kahit hindi siya binigyan ng bless. Kung ako yung normal na tao, sir, kung ako yung normal na tao, given na merong tao magsasalita sa akin, iisipin ko ano paniniwalaan ko. Dapat naka-inline ka sa lahi. Dapat bro, yung bang bless o yung bang mas magaling magsalita na merong dunong at alam? Dapat bro, naka-inline ka bro sa lahi ng iglesia. Sabi dito, tungkol wait sa lang, ang aking tipan. Pag sinabi po sir, inline, ma-identify ba natin sino yung mga yan? Oo, kami yun. Masasabi mo ba na kasama ka doon sa mga binabanggit mo? Oo, kasama ako doon. Ito yung Roman Catholic Church bro. So, ayun nga, ang tanong ko, bilang normal na tao, may pakikinggan ko yung dalawang tao na mayroong nagsasalita na same paliwanag. Ako, sa paniniwala ko, sino paniniwalaan ko sa dalawa? Ang papaniwalaan mo po sa dalawa, basahin natin itong unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y maantala, sabi ni Pablo, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa sambahayan ng Diyos o sa pamilya ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay ang haligi at suhay ng katotohanan. Yung suhay ng katotohanan po, ito po yung pamilya ng Diyos, isa lang po yan, Efeso 4:4-5, kami po yun. Pag wala ka sa pamilya ng Diyos, hindi mo po alam ang iyong ginagawa. Okay sir, tama naman po, dahil yan yung paniniwala nyo. Pwede pong malaman ilang religion meron tayo? Isa lang po ang tunay na religion. Pag sinabi pong religion, I mean, sa paniniwala po ninyo, sa mga narinig ninyo, ilan ng religion? Hindi sir, hindi ako naniniwala, hindi lang isa. Ako ba sa nabanggit mo kanina, born again, iba yun, di ba? Ako ba yung, sinong sasagot ako, ikaw? Hindi po, kaya nga tinatanong ko yan, sabi mo isa lang eh. Sasagot na ako. So ang sagot po, marami. Hindi nga marami yung sagot ko. Pinaniniwalaan ninyo. Hindi nga marami yung sagot ko. Merong born again, merong iba-ibang paniniwala. Tama po ba? Hindi nga, isa nga lang eh. Makinig ka. Okay na, pwede sumagot? Sino ba sasagot ako, di ba? Ba't ikaw sumasagot sa akin? Oo nga po eh. Hindi, sinagot nyo na ako. Sabi mo, isa lang eh. Hindi pa ako sumasagot, sabi ko isa lang. Pagpaliwanagin mo ko, maximum natin bro, 20 seconds. Saglit lang yun, may in time. Okay, sige. Sige, go. Pag sinabing religion, from the term relegare, repeated, legare, tay. O ngayon sa Efeso 4:4-5, isa na lang yan. Kasi yung mga Hudyo, kinuha sa kanila yung kaharian ng langit. So isa na lang talaga. Isa na lang yung kawan ng Diyos, John 10:16. So hindi marami bro.
walang ganun marami. Ang tawag doon sa iba, pekeng relihiyon. Pero pagdating po sa relihiyon, as tunay, ito po ang Catholic Church, Roman Catholic Church po. Next question. Sir, kung maghaharap tayo, kaharap ko yung si Manalo, tapos kaharap kita. Tingin mo sino paniniwalaan ko sa inyong dalawa? Ang papaniwalaan mo po, ang Iglesiang Tatag ng ating Panginoong Jesucristo, kasama po ako doon, galing po ako sa 33 AD, si Felix Manalo po. Okay. 14 lang. Teka, 20 Ako seconds. tatanungin mo. 20 seconds muna. Teka muna bro, 20 seconds bro. 20 seconds Okay, sige. maximum na yun. Maximum yun, di ako lalagpas doon. Okay. So, si Felix Manalo, ipinapangaral niya yung kanyang sarili, taliwas yun sa 2 Korinto 4:4, siya daw yung ibong mandaragit. Yung ibong mandaragit doon, hindi po yun mga ngaral, yun po'y patungkol po sa mandirigma na kayang sumakop ng bansa. So mali yung aral niya, dapat mo kong paniwalaan kasi sabi nga ni San Pablo, malalaman mo ang galing ng isang tao sa bahay ng Diyos, sa pamilya ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. Hindi pwede yung wala sa pamilya. Mali po yun, hindi po nila alam ang katotohanan. Next question. Hindi sir, hindi pa ako satisfied dun sa sagot mo eh. Sige, tanong. Based din sa Bible. Kaya nga pag sinabi ko sa'yo, pag sinabi ko sa'yo, kung sino yung paniniwalaan ko sa kanya, ano mo sasabihin ko sa'yo? Hindi ako maniniwala sa'yo. Mas maniniwala ako kay Manalo. Wait lang ha. Yun yung paniniwala ko. Tanong. Anong tanong mo? Yun yung paniniwala ko. Ang sinasabi ko, pwede yung sinasabi mo, tama. Pwede yung sinasabi ni Manalo, tama. Tanong. Tanong mo. Time's up. So, Anthrax, ready ka na ba maglatag ng iyong paniniwala tungkol kung nakita na ba si Kristo? Kung nakita ba ni Kristo, so malayang papapahayag to, wala siyang religion. Ayun lang to sa mga natutunan niya. Pero marami ka naging church, di ba? Oo. Oh, yun yung gagamitin mo. Sige bro, pasok. So, ito Anthrax. Okay. Base sa mga natutunan mo, ito maglalatag ka tungkol sa kung nakita na ba talaga si Jesus o hindi. No? So, ayun ba? Okay. 10 minutes, no? Alright, Sige. start. Go. So, ako natutuwa ako dahil yung mga nabasa mo, may pinagmulan. Yung mga sasabihin ko, walang literal na nakasulat o walang pinanggalingan. Dahil yung mga inaral ko, base dun sa mga nabasa mo, hindi ko sasabihin sa'yo na dulot-dulo ng Biblia, ilan libong beses ko na yan nabasa. Dulo-dulo. So, binasa ko siya in a way na gusto ko lang intindihin yung matagpuan kung ano yung paniniwala ko. Pero, lately na-realize ko, hindi po pala dapat binabasa ang Biblia. Isinasa buhay. Agree ba kayo doon? Bro, maglalatag ka lang. So, kung nag-agree kayo, kasi kung babasahin ko lang, kahit anong million na verses na bibigay mo sa akin, makikinggan ko, lalabas yan sa kabilang tenga ko. Hindi ko gagawin. Useless yung Bible na yan. I'll try ng ibang mga religion. Inisip ko sino yung tama, sino yung paniniwala. Pag nanonood tayo ng TV, di ba? Naalala nyo? Nagsasalita yung isang karakter sa TV na nanalangin sa Diyos. Tumitingala. Minsan, di ba, naririnig nyo, sumasagot yung Diyos. Ano kayang ibig sabihin nung bakit sumasagot? Di ba? Pinapakita sa atin, sumasagot yung Diyos. Bakit nga hindi na natin magawa? Hindi ko alam. Ang natutunan ko lang, na ang paniniwala, wala sa dami ng basa, wala sa dami na nakasulat. Ang totoong paniniwala, nasa sarili, na kahit sinong tao o ribulto, yung paniniwalaan mo, sa utak, sa puso, zero ka, ay yung paniniwala mo, walang bilang yan. Sabi nyo, binanggit ng kapatid natin na yan daw yung tamang dapat pakinggan. Sa sarili ko, bilang hindi naniniwala sa mga yan, yung mga sinasabi natin, dahil nga galing sa Biblia, unang-una yung Biblia, sino ba sumulat? Tao lang sumulat yan eh. Pag yung tao na yun nagsinungaling o nagkamali, yung paniniwala na sumunod na bumasa, mali na.
At kung magtuturo ka pa, ituturo mo sa iba, mali na din lalo. So, ano ba yung tamang dapat gawin natin? Verse by verse, turo natin sa mga tao na ito dapat natin gawin. Which is hanggang ngayon, hindi na matutunan ng tao. Bakit? Dahil hindi nila sinasapuso. Wala nila sa utak. Marami nagsisimba sa mga Bible church. Nagba-Bible, nagbabasa. Pag uwi sa bahay, ano sila? Ganun pa rin sila. Makasalanan pa rin naman eh. 'Di ba? Tulad tayo, kayo dyan, nagbabasa kayo. Lahat tayo dito makasalanan. Ang sinasabi ko, magkakaroon ako ng sarili kong religion kapag naako ko sarili ko na wala na akong kasalanan. Which is hindi mangyayari yon. Kasi sinisilang ka pala, tama naman, makasalanan ka na. So paano mo gagawin yon? Balik ka sa zero. Hanggang sa mamatay ka at bumalik ka sa pagkabata. Kaya nga sinasabi nila, di ba, pag tanda mo, dumadating yung time, bumabalik ka sa pagkabata. Ano yung bata? Isinilang, walang buwang sa mundo. Pag wala kang buwang sa mundo, hindi ka makasalanan. Kung hindi ka makasalanan, yan ang tunay na paniniwala. So, I don't care kung ano yung binabasa yung Bible dyan, saan nanggaling, anong verse. Sa akin, ng patunay na paniniwala, sinabi ko na, sa isip at saka sa puso. Dahil kahit milyon beses nyo ako basahan ng Bible, kung sa puso ninyo, hindi kayo tao, at ikikwento nyo pa, ipapaliwanag nyo sa mga tao nakikinig sa inyo, yung mga Bible na sinasabi nyo, which is tao lang din naman ang gumawa niyan, eh lalong tayo nagkakasala. Kasi ang kasalanan, hindi natin matatago yan sa mata ng sinasabi niyong Diyos. Kasi ang paniniwala, nasa puso, nasa utak. Kaya bago ako maniwala sa Bible, mas maniniwala ako sa mga kung ano man yung nangyayari ngayon. Kasi kung totoong tama yung mga sinasabi dyan, o even the Holy Land, Israel, mga makadiyos yung mga tao, ano ba nangyari sa Israel? Wala, di ba? So, ang tunay na paniniwala sa puso at sa utak. Wala sa dami ng Bible na binabasa, wala sa kung anong paniniwala. Kung gusto nating maging tama yung landas na dinadaanan natin, tinatak natin, wala sa religion. Bumalik tayo sa pagkabata. Yung pagkabata, yung walang kamuang-muang. Isinilang ka, wala kang kasalanan, hindi mo alam kung ano lahat ng mga bagay-bagay. Yun ang totoong tao. Yung wala pang kamuangan sa mundo. Kasi pag nagkaedad ka na ng 1 year old, 2 years old, yan, nadadagdagan na yung mga kasalanan na. Makakita ka lang ng pangit, kasalanan na eh. Makapagsalita ka lang ng hindi maganda, kasalanan na. So, ang pinakamagandang example dyan, na pinakamabuting tao eh yung sanggol na bagong panganak. At kung gusto mo maging mabuti ka, dapat ganun ka sanggol. Wala kang bahid ng kasalanan. Wala kang kamuwang na kasalanan. Hindi natin magagawa 'yon dahil kahit kailan hindi tayo magiging sanggol, hindi tayo magiging bata. So sa part ko, ano ba talaga yung tunay na paniniwala? Ano ba yung mali sa tama? Tama ba lahat ng nakasulat sa Bible? Tama ba lahat ng mga nagsasalita dito? Tama ba lahat ng sinasabi ng mga pare, ng mga pastor? Eh, lahat ng sinasabi nila may pinagmulan. At yung pinagmulan, tao lang din ang gumawa. Kung mabubuti yung mga taong nagsulat nun, di sana ang bubuti ng mga tao ngayon. Pero bakit hindi? So, ituro dapat nila, ang ikinuturo ninyo, kung paano mamuhay ng tama. Wala sa dami ng binabasa ng Biblia. Wala sa dami ng mga verse sa Bible. So, yun lang kapatid. Yun lang yung gusto kong sabihin. Alright. Okay. Ready ka na sa question and answer, bro? Tatanungin kita? Tanong. Wait lang. I-end ko muna yung... So yun, Uncle Boy, ready ka? Ganun din siya. Ganun din kung gusto mo siya i-cut off, nasa sayo. Alright. Kung gusto mo siya yan, nasa tanong sayo. ko, naniniwala ka sa Diyos pero hindi yung Diyos na nakasulat sa Bible. Tama? Tama, sir. Dahil ang tao, alam ko may pinagmulan eh. Alright. Hindi yung sinasabi nila na tao ay pinagmulan galing sa
hinugot na tadyang, blah, 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 whatever. Ang tanong ko, Pero lahat naman ng bagay may pinagmulan. Yun yung Ayun pananiwala sa'yo. ko na lahat ng bagay may pinagmulan. alright, ayon sa'yo, ang mga sanggol walang kasalanan. Ayon sa Diyos mo, bakit namamatay ang sanggol? Wala palang kasalanan. Yan yung pilosopong tanong. Hindi, sagutin mo yan, bro. Yung Hindi may ba, Diyos ka. Sabi anong mo, reason ng pagkamatay? makinig ka reason muna. ng pagkamatay? Ulitin ko. Sabi mo may Diyos ka at ang Diyos walang kasalanan. Ang tanong ko, wala palang kasalanan yung bata. Bakit hinayaang mamatay ng Diyos walang Okay. kasalanan? Ano kinamatay ng bata? Sige, total, pilosopo yung tanong mo, pilosopong sagot na ibibigay ko sa'yo. Hindi. Sagot. Anong kinamatay ng bata? Sumagot ka, bro. Hindi yan sagot. Anong kinamatay? Pinanganak siya, namatay na. Tama ba, Marami ganun? na mamatay sa sinapupunan pa lang. Ngayon, sagutin mo. Bakit ang sanggol Hindi ba namamatay? dapat sisihin natin yung magulang? Bakit nagkaganon yung bata? Makinig ka muna. Hindi rin gusto ng magulang minsan yung sanggol na mamatay, wala pa sa labas. Sa sinapupunan Okay. pa lang, makinig ka muna. No? Sa sinapupunan pa lang hindi gusto ng magulang. Pero bakit ang sanggol na mamatay, wala pa lang kasalanan? Bakit ganun yung Diyos mo? Speaking of Diyos, Diyos mo din yon. Kasi Hindi. kung sinasabi mo, Hindi yan yung kung may Diyos ko, bro. kakilala kang namatay, Yung Diyos ko nasa Bible. Sagutin mo. ka-level mo rin sila. Sagutin mo yung tanong ko, yung Diyos ko nasa Bible, hindi mo Diyos yung nasa Bible. Ang tanong ko sa'yo, yung bata walang kasalanan. Bakit hinayaang mamatay ng Diyos mo? Wala palang kasalanan. Kasi yung tanong mo, pilosopo, alam mo, Sagutin mo. kapatid. Okay, sasagutin kita ng pilosopo mo. Namamatay. Ang pagkamatay ng isang bata, hindi naman dahilan dahil sa pinabayaan siya ng Diyos. Tama ba yon? Maraming factor, ba't siya namatay? Maaring kulang siya sa... Kasalanan siya, wala. Dapat ba iligtas siya ng Diyos? Lahat ba? Yung nakapako... Ang Diyos sa amin, pag wala kang hindi nailigtas kasalanan, pag wala kang kasalanan, hindi ka dapat mamatay. Yan ang Diyos ng Biblia. Kung may kasalanan ka, dapat kang mamatay. O, babasahin ko sa'yo, hindi nga yan ang Diyos namin. O, basahin ko sa'yo, gusto mo? Sige. Ulitin ko. Kasi kahit Okay, anong tama. basa mo sa akin, di ako paniniwalaan yung binasa mo eh. Ito nga yung Diyos namin eh. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayun ang tanong ko sa'yo. Kung walang kasalanan ng sanggol, bakit namatay? Sabi ko, ulitin ko ha. May Diyos ka eh. Hindi man... Bakit hindi niya niligtas? Bakit hindi niya niligtas? Wala palang kasalanan. Yan ang Diyos mo eh. Walang kasalanan yung sanggol. Kanina ka pa sabi, walang kasalanan yung sanggol. Balik tayo sa sanggol para walang kasalanan. Tapos hinayaang mamatay. Diyos mo. Okay, ganito. Ba't Sabi ko namatay? sa pilosopo eh. Anong kasalanan? Sagutin mo. Anong pagka-interpret ko kanina sa sanggol? Dahil ang sanggol ay hindi makasalanan dahil hindi siya mulat sa kasalanan. Wala siyang nagawang kasalanan. Yun yung ibig ko sabihin, hindi literal na sanggol ha. Hindi ibig sabihin yung sanggol in person. Roma 6:23. Para ikaw na mabuting tao, dapat wala kang bahid ng kasalanan. At isang halimbawa ng walang bahid na kasalanan, sanggol. Huwag mong Tapos iliteral wala. na sir na sanggol. Ito yung Diyos ng Bible. Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan. Anong kasalanan ng sanggol? Bakit namamatay? Sa inyo. Bakit pinabayaan ng Diyos mamatay yung sanggol? Wala palang kasalanan. Ganyan yung Diyos nyo eh. Pinapabayaan yung tao mamatay, walang kasalanan. O bakit namatay? Bakit di natin sisihin yung doktor? Hindi na iligtas. Bakit di natin sisihin yung Diyos nyo? Hindi, Diyos ang responsable diyan, hindi naman responsibilidad ka lahat ng Diyos eh. Kung hindi Wala nga ako makinig Diyos ka muna, binabalik mo kasi yung tanong eh. Hindi Bakit mo kasi responsibilidad hinahanapan ng doktor dapat kung hindi ka umako ng pupunta sa pagkamatay? doktor? Ang tanong ko sa'yo, ang Diyos nasa lahat ng dako, ang doktor hindi nasa lahat ng dako. Bakit hinayaan Okay, ng Diyos bakit mo mamatay kasi yung sanggol, walang inaako? kasalanan? Bakit mo hinahanapan ng May kasalanan pagkaako yung ng pagkamatay may kasalanan ng yung sanggol? sanggol, wala. Ulitin ko, may kasalanan sanggol, wala. Exactly, wala. O bakit namatay? Bakit mo ba kasi hinahanapan ng Okay na dahilan? mo. Hindi yung Diyos nyo, hinahayaan yung tao mamatay kahit walang kasalanan. Ba't buhay ka pa? Ulitin ko, yung Diyos mo. Yung sanggol, may kasalanan wala. Kahit yung Diyos nyo, hindi May kasalanan wala. nakamatayan. Tandaan Sa mo yan. akin yung sanggol, may kasalanan.
Alam mo na. Wait lang ha. O kita mo, Kahit ulitin yung ko. Diyos ninyo, hindi kayang bumuhay. Ikaw, sigurado ka, Nang hindi ka mamamatay yung na. Diyos. Sigurado ka, basahin ko dito. Gusto mo? Unang-una, hindi ako Kita mo. naniniwala dyan sa mga sinusulat na Ito nga yung nakasulat Diyos na sa namin eh. anumang mga nakasulat. Sabi mo yung Diyos namin, hindi kayang bumuhay ng patay. Basahin ko sa'yo. Jordan, pag nabasa ko Yung Diyos namin, binabasa kayang mo ay bumabatay. maling paniniwala. Ang mga Wala nagsulat nakasulat. niyan ay yung mga taong nagbigay ng maling interpretasyon. Anong batayan Na mo? pinaniniwalaan Anong batayan ninyo. mo? Anong batayan mo? Okay. Tinuturo mo yan. Bakit mo tinuturo yan? Anong batayan mo? Ano Ikaw ang tinatanong intention ko. mo? Ikaw tinatanong Ano nga ko. intention mo? Bakit mo ina-explain yan? Anong intention mo? Bro, ang trabaho mo sumagot. Ang intention ko, sagutin ko, Roma 1:16 para makaligtas kita mo? ng tao. Hindi. Ngayon, ikaw ang Huwag sumagot. kang magbanggit na tungkol sa verse. Anong intention mo? Ako nagtatanong. Anong intention mo? Ako natatanungin mo ngayon. Okay, ano intention mo? Bakit tinuturo mo yan? Anong senaryo ngayon? Ikaw sasagot o ako sasagot? Hindi, sagutin mo muna. Ano intention mo? Bakit Okay, kayo ikaw nagpapakalat ang ng ganyan? sasagot. Lahat ng tanong mo, kaya ko sagutin mamaya. Ikaw ang sumagot. Ikaw ang sumagot. Anong batayan mo? Na mali yung Bible. Dahil taong gumawa. Ano nga batayan? Meron kang reference Na diyan? naniniwala ka sa maling nakasulat dyan, Oh. na pinaniniwalaan mo, Kung- hindi mo lang kung tao lang pinaniniwalaan, gumawa tinuturo nito. mo pa. O kung tao lang gumawa nito, dapat may mali ito. O anong mali dito? Anong kahinaan ng Bible? Lahat may kahinaan. Lahat ng gawa ng tao may kahinaan. Anong kahinaan nito? May mali dito? Asan dito? Basahin nga natin. Anong talata? Sir, hindi Talata. literal na nakasulat. Talata. Anong Hindi talata? literal na nakasulat, pero bakit maraming may kasalanan? So, ibig sabihin, perfect yung Ako Bible. muna, Di ba dito, Angel? Sige, Moderators time, moderators time. Bro, ang trabaho mo bro, sumagot bro, hindi magtanong bro. Okay, Ang trabaho okay. niya, Okay, ang trabaho sorry. niya magtanong. Sige, tuloy. O, sabi mo, gawa lang ng tao to. So, kung gawa ng tao to, may kahinaan to, may mali to kasi ang tao nagkakamali. Pwedeng magkamali. Ano ang mali ng Bible? May error dito? Mali ng Bible, yung nangyayari ngayon. Alam mo ba nangyayari ngayon? Ano? Hindi ka ba Ano? nag-o-observe sa paligid natin? Sagot! Ha? Ba't ako tinatanong Ano nangyari ngayon? Mission mo na, Mr. Moderator. Tanong ng tanong sa akin to. Ikaw ang sumagot. Ba't ako tinatanong mo na naman? Mamaya ikaw magtatanong sa akin. Okay, sagutin ko, sige. Bro, ang trabaho mo, teka lang, ang trabaho mo bro, sumagot sa mga tanong Oo kasi nga. Sige. Tanong ka, sir, yun yung ulit. oras mo eh. Ikaw talaga, bro. Ubira ka. Oh, Okay, sige. Sagutin ko pala. ano nga yung nangyayari na sinasabi mo? Bakit nagkamali ang Bible? Anong nangyayari? Ano nangyari? Isang example na halimbawa. Kilala mo si Senator... Sino senator yan? Na merong religion? Robin Padilla. Oh. Tapos, Sino pa? ano? Si... Bro, ang trabaho mo bro, ang trabaho mo bro, sumagot sa Hindi, tanong. iniisip ko. Robin Padilla, meron pa isa. Kung sino man sila. Ba't sila? Mabubuting tao ba sila? Kung Sinabi mabubuting sa Bible. tao, meron silang paniniwala, di sana tama lahat ng ginagawa nila. Sinabi sa Bible, si Robin Padilla, mabuti. May ganun sa Bible. Naniwala di sa binabasa nila. Meron wala. Kung Meron ano ba man yung sinabi sa Bible binabasa si mo. Robin Padilla, mabuting tao? Marahil, alam mo, kung ang sinasabi mo, kung si Robin Padilla ay masama, sa dami na nakasulat din sa Bible, lahat yan kayang interpret ng tao. Ibig sabihin, kung ano may mangyayari ngayon, nandyan sa nakasulat. Kasi gawa ng tao yan. Ano Kahit yung kinalaman ni pagbutot Robin? ng isang, kahit ang pagbutot ng isang hari, nandyan sa Bible. Kahit walang kwentang bagay, nandyan sa Bible. Tapos, ibabato nyo sa verse, whatever number, whatever nyan. Saan nakasulat dito Itutugma nyo walang dyan sa kwentang mga bagay? nakasulat nyo. Saan dito yung walang kwentang bagay? Anong talata? Sir, kung Talata. babasahin natin, Talata. hindi mo kailangan Talata. talata. Kung Saan maniniwala, nakasulat? kung ako ang tao, paniniwalaan ko lahat na Oh, nakasulat. time. Makasalanan na ako. Time. Alright. So, Angel, 10 minutes ulit Alright. sa'yo, Angel. Alright. Sabi kanina,
dapat daw bumalik tayo sa pagkasanggol kasi sa ang sanggol walang kasalanan. Tapos ang Diyos na hindi nakasulat sa Biblia. Teka, ako na muna. Bro. 10 minutes nito, 10 minutes. Yes, sige. Hindi ako sumapaw eh. Tahimik nga lang ako kanina sa'yo, di ba? Hindi nga ako Okay, umimik sige, eh. go. Rebuttal na to. Sinasabi ko, hindi to personal na buhay natin, bro. Kung ano lang yung sinabi mo dito, yun lang din sasabihin ko. Okay, Hindi ko sige, sasabihin go. na, Ako muna, quiet ka muna. Hindi ko sasabihin na mas gwapo ko sa'yo. Walang ganun, bro. Walang ganun. Hindi kita masasaktan dito kasi hindi to personal na buhay. Hindi ko sasabihin mas gwapo ko sa'yo. Walang ganun, ha? So, ayon sa sinabi mo kanina, sinabi mo to, argument to, ang sanggol walang kasalanan. Dapat bumalik tayo sa pagkasanggol. Yan na narinig ko sa'yo. Tinanong kita, naniniwala ka ba sa Diyos na may Diyos? Sabi mo, oo, naniniwala ako na may Diyos. Ang tanong ko, bakit yung sanggol pinabayaang mamatay ng Diyos mo, wala palang kasalanan? Hindi mo ngayon masagot ng diretso, naguguluhan ka na ngayon. Ayun ang purpose ng Bible, bro. Para sagutin yung mga ganyan tanong na hindi kayang sagutin ng tao. Kasi Diyos ang nagsasalita dito. O ngayon, basahin natin. Kasi ba't hinayaan ng Diyos na mamatay ang sanggol? Makapangyarihan ng Diyos. Kung wala siyang kasalanan. Di ba? Ang problema, sa Bible, may kasalanan ng sanggol mula pa sa sinapupunan. Yun yung kasalanang mana. Awit 51 talatang 5. Hebreo 21 talatang 7. Sabi dito, ako'y isinilang sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. So meron siyang kasalanan kaya siya namamatay ayon sa Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung yan na nakasulat sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tapos tatanungin natin, Lord, bakit namamatay yung mga sanggol? Kasi nga may kasalanang mana. Di namatay. O di nasagot namin. Kayo, tanungin namin kayo, ikaw naniniwala ka sa Diyos? O wala namang kasalanan yung sanggol Bakit namatay? Di ba hindi nyo kayang sagutin? Kasi nga dahil yung sa kasalanang mana, kaya hinayaan ng Diyos na mamatay. At least man lang, mabayaran ng dugo niya yung kasalanan niya, mapunta siya ng langit. Diba? Yun yung mercy ng Diyos. Kasi meron tinatawag na divine retribution. Kung anong ginawa mo, yun ang ibabalik sa iyo ng Diyos. Wala namang ginawang masama yung sanggol, hindi siya gagawa ng masama ng Diyos. Pero yung kasalanang mana niya, yun yung dahilan niya ng kamatayan. O ngayon, si Senator, yung mga korap, Diyos ba nag-utos sa kanila na magnakaw sila? Idadami mo, ikakapit mo sa Bible. Saan sa Bible inutusan sila dito? Saan sa Bible walang kwentang bagay? Wala kang batayan. Paano kita papaniwalaan? Ako, ang dami kong batayan Balik tayo sa history. Ipakita ko sa iyo yung batayan ko lahat. Ikaw, wala kang batayan. Yun ang problema. Dapat sana, pag magsasalita ka ng isang bagay, lagyan mo ng patunay para paniwalaan ka ng tao. Diba? Ngayon, no? Ano pa ba yung tanong mo, ilan ng religion? Isa lang po ang relihiyon, yun po yung tunay. Yung iba po peke yan. Hindi mo na kailangan bilangin yan. Bibilangin mo yung peke, walang kabuluhan yan. Diba? Awit 127 talatang 10. Ang tao nagtatag ng bahay ay nagpapagod ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan, bro. Huwag natin bilangin. Hindi walang bilang yan. Ang iglesia natin ni Cristo, isa lang, Efeso 4:4-5. At ito'y connected sa kaharian ng langit. Ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Ngayon, yung mga sumulat dito sa Bible, no, yun yung mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo at naipasa yon yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia at oral tradition, 2 Tesalonica 2:15. Pag nasa loob ka ng pamilya ng Diyos, unang Timoteo 3:15, haligi at pamilya ng Diyos, sambahayan ng Diyos yan. Alin yung sambahayan ng Diyos, nandun yung kanyang tipan at kanyang espiritu. Alangan namang hindi mo maipasa, hindi pag namatay na yung unang batch, wala na. Hindi na pala maipapasa, patay na yung unang batch. Diba? O kaya maipapasa yan sa pamamagitan ng oral tradition at ng Biblia. Itong Biblia, galing pa to sa sinaunang panahon, na ipasa sa amin. Kasi patay na sila, nasa langit na yung iba. Diba? Ini pinapasa sa amin.
Kasi ikalawang Timoteo 3:15-16, babasahin natin, para sa kaligtasan, lahat na nakasulat dito. Huwag mo sabihin walang kwenta nakasulat dito. No? Lahat ng sulat dito, may aral tayong mapupulot para tayo maligtas. Basahin natin dito sa ikalawang Timoteo 3:15-16. At kung paano mula ng pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na nagtuturo sa iyo tungo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. At ang lahat ng nakasulat dito ay kinasihan ng Diyos. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na papapakinabangan sa pagtuturo, pagsasaway at pagtutuwid na pagsasanay ng katuwiran. At ito ay perfect. Walang halong dagdag dito, walang halong bawas dito sa Bible. Pati yung oral tradition, bawal din dagdagan, bawal din bawasan. Same scenario lang ng Bible yun. At ay kailangan yung panindigan, ikalawang Tesalonica 2:15. Ngayon, balik tayo sa imahe ni Kristo. Iyan yung punot dulo ng usapan dito. No? So sinasabi ko sa iyo, bro, mahalaga ang imahe ni Kristo. Kasi siya yung Diyos na nagkatawan tao. Ayaw mo makita yung itsura niya, yun yung gusto ng dyablo. Kasi kaming mga Katoliko, inaasam namin at pinagninilayan namin ang imahe ng aming Panginoong Jesucristo kahit hanggang ngayon na ipapasa yan sa pamamagitan ng kanyang picture. Paano mo makita yung picture ng lolo mo kung wala kang picture, material? Ano, manghuhula ka, espiritista, ganun? Ganun ba yun ang letra por letra dito? Walang ganun po no? At iyon ay sa pamamagitan ng pagpunta namin sa templo, sa kanyang bahay. Basahin natin ang letra por letra, no? Ako, bro, inaanyayahan kita bilang magkaibigan na tayo. Sana mula ngayon, maging magkaibigan tayo, no? Kasi nakita ko naman mabait kang tao. At yung mga ibang sinabi mo, may mga tama doon na nakasulat din naman yun sa Bible. Yung mga ibang sinabi mo, hindi naman lahat ng sinabi mo mali, no? Tama, walang kwenta ang bumabasa lang ng kasulatan kung hindi naman sinusunod. Dapat po talaga may pagsunod. Doon ka tama. Kaso nga lang, paano mo naman susundin kung yung mismong utos ng Diyos, lantaran na sa harapan natin, hindi mo pa tanggapin? Bro, lantaran na itong sinasabi ko sa iyo. O ngayon, awit 27 talatang 4. Tingnan niya natin kung nakapreserve doon yung itsura ni Kristo, yung itsura ng Diyos natin. Basahin natin. Awit 27 talatang 4. Letra por letra. Sabi dito, letra por letra, isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon, na aking hahanapin, na ako'y makakapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Andun pala yung kanyang kagandahan, yung kanyang larawan. Kaya nakapreserba talaga yung imahe ni Kristo sa amin, bro. Sa kanyang templo, hindi sa palengke. Para masdan ang kanyang kagandahan. Bakit siya maganda sa paningin namin? Kasi dun yun yung satisfaction ng isang tao. Ang makita ang Diyos. At iyon ang ibibigay sa amin ng Diyos, no? Sa kanyang pag kami ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan, Revelation 22 verse 4. Si Kristo ang paunang panlasa, ang paunang patikim, ang first fruit, unang Korinto 15 talatang 20. Siya ang unang palasa ng Diyos. Kaya pag nakita namin si Kristo, no? Meron nandun na natitikman na namin yung ninanais ng aming ilang tao. Bilang tao kami, nilikha kami. Nilikha kami na para sa Diyos. At itong buong mundo, nilikha to para sa amin. Regalo ng Diyos to sa atin, yung buong mundo. At yung tao, nilikha niya para sa Diyos, para magmahalan kasama ng Diyos. Inaanyayaan tayo na makiisa sa pagmamahalan ng Trinity. Ngayon, ito si Anthrax, marami na siyang church na pinuntahan. Intindihin natin to kasi marami tong bad experience sa mga church na kanyang napuntahan. So ngayon, inaanyayaan kita, bro, magsuri sa Catholic Church dito, hindi ka uhusgahan dito.
No, kasi ang focus natin ay ang Diyos, hindi yung pupukusan mo yung mga personal na buhay. Huwag mong tignan ng puwing ng iyong kapwa kung hindi mo nakikita ang malaking truso sa iyong mga mata. Mateo 7:1 hanggang 3. Hindi naman namin sinasabing mabuting tao kami, hindi na kami nagkakasala. Unang Juan 1:10. Nagkakasala kami, kaya kailangan namin si Kristo. Siya ang aming tagapagtanggol at tagapamagitan para mapawala ang aming pagkakasala. Si Kristo po yun. So, kaya siya nagpakita, no? Unang Juan 3:2 para tayo ay maging kaya niya maligtas. Alright. Anthrax? Okay, maganda. Ready na po ba? Ready na po ba kayo magtanong? Tanong. Kayo naman ang magtatanong, Anthrax? Tanong. Tanong. Alright. 10 minutes sa pagtatanong. Go! Nabanggit ni kapatid na na kayo yung tamang daan. Kung yun yung pagkakaintindi ko, na tamang paniniwala dahil nakita nyo si Kristo. Yung literal na kasi na nakita si Kristo, hindi yan literal na nakita natin, di ba? Nakita natin sa pamamagitan ng mga aral at sulat. Tanong. So ang tanong ko, kayo ba sir, totoo nakita nyo si Kristo? Personal? Personal? Oo, nakita namin personal yung mga kasama namin sa first century at yun ay preserba sa kanyang templo para mapagmasdan namin kasi hindi naman madamot yung mga sinaunang Kristiyano. Kagaya ng Bible, dati sinasalita nila yan, ngayon isinulat nila, ipinasa sa amin. Ganon din yung imahe ni Kristo. Iniukit nila, drawing nila, pininta nila para maipasa sa amin. Hindi sila madamot mapagbigay sila. Kung madamot sila, sisihin namin sila. Bakit hindi nila ginawa ng imahe ang ating Panginoong Kristo? Importante ang mukha ni Kristo. Kaya saan nakalagay yung kanyang larawan? Awit 27:4 sa templo. Punta ka doon, nandun si Kristo yung imahe niya. Next question. Sir, yung imahe ba na binabanggit mo, yun yung karaniwan na nakikita sa mga simbahan? Oo, awit 27 talatang 4 para tayo ay masiyahan, mamasdan ang kanyang kagandahan ng Panginoong Diyos nasa templo. Next question. Sige, tanong, kahit ano. Sa imahe. Pwede ba pa nagtanong ako, sasagutin mo hindi base sa Biblia? Posible ba yun sa'yo? Hindi posible. Bawal yun bro kasi letra por letra, pag-ayon lang sa aking sarili. Doon na pumapasok yung tinasabi na tradisyon ng tao. Yung mag-ingat tayo sa mga tradisyon na ibig sabihin, pananaw ng tao, filosofiya lang ng tao. Yung sa amin bro, supernatural sense of faith. Yun bro, yung tinatawag na revelasyon ng Diyos sa tao. So paano kung mali yung binabasa nyo? Hindi nga siya mali kasi nga revelasyon siya ng Diyos sa tao. Binigay ko sa iyo yung Bible verse. Ikalawang Pedro 1:19-20, 'di ba? Ikalawang Pedro 3:16. Pero kung ayon lang sa mga sarili-sariling tradisyon, bawal po 'yan. Basahin natin dito. O mag-ingat kayo upang sino man ay wag dumalang sa inyo sa pamamagitan ng mga filosofiya at mga walang kabuluhang daya ayon sa mga tradisyon lang ng tao. Yan yung tradisyon ng tao, yung sa sarili mong kakayahan lang. Sa amin, kakayahan ng Diyos to. Ito yung grasya ng Diyos para namin siya maunawaan yung kanyang revelasyon sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Galatians 4:5-6. Next question ba? Sir, posible ba na instead na turuan mo yung tao na paniniwala based dun sa Biblia, bilang tao sa komunidad, mas maigi ipakita mo ng physical instead na basahan mo sila ng verse by verse ng Bible? Ginagawa nyo ba yun? Parehas yan bro. Dapat yung tinuturo mo, isinasabuhay mo din, work out your salvation. Kung ano yung sinasabi mo, isabuhay mo din. Kasi lalabas niyan para kang yung mga Pariseo na nagbibigay ng pabigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ayaw naman galawin ng kanilang daliri. Ako,
ginagawa ko yan, sisimba ko, nagiging mabuting tao ko, di ako nagagawa ng, at least, ayoko talaga ng mga mortal sin, ayoko niyan kasi kukumpisal mo pa sa pare yan. At syempre, sa pamamagitan ng katawan na ni Kristo na aking tinatanggap, sa pamamagitan ng Eucharist, nalalabanan ko yung mga mortal sin. So, inaano ko yan bro, wala akong record sa barangay hall na nanggugulo ko, maayos yung buhay ko, maayos pamilya ko, mabuti akong tao, ganun bro. Next question. Yun, salamat sir na isa kayo sa binanggit mo. Although hindi naman tayo magkakilala, na-mention mo na nangungumpisal. Kayo sir, literal, nangungumpisal sa, di ba, ang pangungumpisal sa pari po ba? Tama po ba? Opo, sa mga pare na isinugo ng Diyos. Hindi nyo pa ever na-experience nangungumpisal? Yung mga pare lang na sinugo ng Diyos bro, hindi pwedeng kang kani-kanino ka mangumpisal kasi hindi ka naman nila kayang bigyan ng absolute. Oo nga sir, at kaya ang tanong ko, naka-experience po ba kayo mangumpisal? Opo, kasi makasalanan din po ako, hindi ko yan tinatanggi, pero ako ay nagtitiis, huwag magkasala. Pero dahil nga meron tayong concupiscence, bulol na ako, minsan hindi mo talaga na magkasala, hangarin, pero nagkakasala ka. Kasi hindi mo naman alam lahat. Meron ka rin kasalanan ng hindi sinasadya. Ngayon, sa Juan 20, talatang 21, sinabi muli sa kanila, humayo kayo kung papaanong isugo ako ng Ama, ganyan na may sinusugo ko kayo. At hiningahan sila ng Banal na Espiritu Santo. Sino man ninyong patawarin ng mga kasalanan, ay papatawarin sa kanila. Sino man ang hindi ninyo patawarin ng kasalanan, ay hindi ipapatawad. Ayan eh. Next question. Pare, yan oh. Pare yun sir, pare. Pontifex. Ano po masasabi sa ninyo dun sa mga paring pinagkumpisalan? Tapos involved sila sa mga sexual harassment. Madami po yan. According to the Black Book ng Catholic, merong mga ilang pare, hindi naman ganun kadami, mga pare na involved sa especially sexual harassment na pinagkumpisalan na po ng mga katulad yung nangungumpisal sa pare. Una sa lahat, ang aral namin ay ex opere operato. Ibig sabihin, pag nangungumpisal kami sa pare o sakramento ng pare, hindi yun sa kabanalan ng pare, kung hindi yun sa kabanalan ni Kristo. Yung maling doktrina na ayon sa kabanalan ng pare yung pangungumpisal, mga donatis yun. Yung mga donatis, no, yung kabanalan ng pare, doon sila umaasa. Samantalang sa Biblia, sa Roman Catholic Church, dito sa Hebreo 5 talatang 1 hanggang 3, yung mga pare, bagamat sila'y namamagitan para makapag-alay ng mga kasalanan, sila man din ay nagkakasala, kaya sila tumatanggap din ng alay at katawan at dugo ni Kristo. Tignan mo pag misa, pati yung pare, kumakain din ng laman at dugo ni Kristo. Next question. Hebreo 5:1-3. Conscupiscence, salamat po. Bakit sa tao? Bakit sa tao dapat tayo mangumpisal? Hindi po sa Pwede tao. Possible ba? Possible ba na mangungumpisal ako, hawak ko yung Bible ko, kunyari ganon, or possible ba mangungumpisal ako sa mga nature, o possible ba mangungumpisal ako, pero bakit sa tao? Hindi naman direkta sa tao, ginagawa lang bridge yung tao. Pag sinabing pare or pontifex, ibig sabihin bridge builder, gumagawa yung pare ng tulay para makadirekta ka sa Diyos. Direkta sa Diyos, hindi sinabing direkta sa pare, daan lang ang pare. Sabi dito sa letra por letra, sapagkat ang bawat dakilang saserdote palibas ay hinugot sa mga tao ay inilagay dahil sa mga tao na nauukol sa Diyos upang siya ay makapaghandog ng mga kaloob at ng mga hain patungkol sa mga kasalanan. Sa talatang 3, sa talatang 2, basahin natin ha, sa talatang 2, mo, may kasalanan din sila. Siya ay marunong makitungo na may kamuan sa mga mangmang at sa mga naliligaw. Yamang siya man din ay napapaligiran ng kahinaan dahil dito'y kailangan maghandog para sa kanyang sariling mga kasalanan at gayon din para sa taong bayan. Yun, Pontifex Bridge Builder, tulay lang sila, nagkakasala din sila. Wala kaming aral na huhugot kami ng kabanalan sa pare sa sakramento, mga donatis po yun, no? Mga heretic po yun. Hindi po kami heretic. Next question. Nabanggit ko sir na before, di ba? Ako, dumaan ako sa pagkatoliko. There's a time na katulad din po ninyo na nangungumpisal. Masama ang loob ko nung
one day yung pari namin nangaral. Then I found out involved siya doon sa isang nakawan. So sa part ko bilang nagsabi ng mga kasalanan na pinagsisisihan ko na kung bakit sa kanya ako nakupisal, ito palang taong to masama. Ang sa akin lang, sir, bago natin hindi ka naman sa kanya bro, hindi naman siya yung nagpatawad sa iyo. Bakit tinitignan mo yung kasalanan niya? Ang nagpatawad sa iyo yung Diyos. Yun nga eh. Personal sila tong malapit sa paniniwala ninyo, pero bakit sila yung nagkakasala? I mean, kasi tao ikaw, sila. tulad ikaw, nangangaral ka, di ba? Kasi pero hindi sila Diyos. Higit sa pangangaral yung ginagawa nila kasi kaya pari sila eh. Dahil pero, feeling nga, tao pa rin sila. Hindi sila Diyos. Again, yung aral na ganyan, na kailangan yung pare hindi makasalanan, no? Para maging valid yung kapatawaran ng kasalanan, mga donatis yan, mga heretic yan. Ayon sa Biblia, no, yung Pontifex, pag tinignan mo yan sa Latin Vulgate, omnis namco, Pontifex. Ibig sabihin, bridge builder, hindi sila magpapatawad sa iyo. Gumagawa lang sila ng tulay para makadirekta ka sa Diyos. Yun yung kabanalan ng kailangan mo yung holiness, nakaalang-alang sa Diyos, ex opere operatus, at sa iyong sarili din, ex opere operantis. Next, saan na tayo, bro? Rebattle ka na, bro. So, malayang pagpapahayag mo ulit to, bro. Mga pananaw mo sa buhay. Andiyan ka pa ba, kaibigan? Bro? Asan na si Bumaba na. Alright. So, asan na siya? Nawala na? Sayang, kaya sana natin magkatulik ulit eh. Ang dami kasi niyang masamang naiisip, no? Meron pala siyang sama ng loob sa pare. So sana maayos natin to. Bro, akyat ka ulit dito, bro. Ayusin natin yung mo. Magpapahayag ka pa. Mabait naman to eh. Kaso nga lang, may parang tampo. Wala, sama ng loob lang yung dala niya, bro. May perong siyang, again, kung magkasala yung pare, wala kayong kinalaman dyan. Huwag niyong tignan yung puwang ng iyong kapwa, kayo rin may kasalanan. Ayaw ni Kristo niyan. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Kristo, kayo na, babatuhin niyo na. Wala ka ba kasalanan? Batuhin mo yung pare. Sabihin sa'yo ni Kristo, sige, batuhin mo, kuwang bato. Kasi may kasalanan ka rin eh. 'Di ba? Mas malaki pa nga parusa sa kanya eh. Basahin natin. Tandaan natin, meron tinatawag na divine retribution. Kung anong ginawa mo, yun ang ibabalik sa'yo ng Diyos. Di ba mo tignan yung kapwa mo, kanya-kanyang kasalanan yan. Basahin natin. At saka, hindi naman yung pare nagpatawad sa'yo. Kaya nga sa Latin na Pontifex, sabihin bridge builder, yun yung saserdote. Gumagawa siya ng tulay. Kaya nga si Kristo, siya mismo ang pinakapunong pare. Bakit? Sa katawan niya yung tulay eh. Mantakin mo, yung katawan niya, tao at Diyos, nagsama sa isang persona. Iyan yung simbolo ng pagmamahalan ng tao at Diyos, ang relasyon ng Diyos sa katawan ni Kristo. Kaya kailangan nating pumasok sa katawan ni Kristo, no? Mabasahin natin to. Hindi ba nagkakasala yung pare? Nagkakasala eh. Yung mga donatis yun, yung mga donatis, tinitignan nila yung kabanalan ng pare nila. Pag banal yung pare nila, valid yung mga sakramento nila. Pag magkasala pare nila, ayaw na nila doon. Makasalanan tong pare na to, wag to. Mabantayan mo ba yung pare mo araw-araw? Magkasala o hindi yan? O ngayon, basahin natin to. Lucas 12. Mas mabigat nga yung pare pag nakakalabag sa kasalanan. Mas mabigat nga yung kanon nila kasi mulat sila sa aral. Yung mga pare, ilang taon nag-aral yan bago maging pare yan. Ilang taon. Ang dami niyang alam. Tapos nagkakasala. Di matinding paano? Basahin natin. Sabi dito, 47, at ang alipin, iyon na nakakaalam ng kaloob ng kanyang Panginoon. Ayan nakakaalam daw mga pare, mga obispo. Ngunit nagpabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Depende yan sa knowledge mo. Kasi yung kasalanan, pag ignorante ka,
Venial sin lang yun. Pero kung alam mo yan, mortal sin yan. Pag hindi mo pinagsisihan yan, ayaw mo magsisi, ayaw mo aminin yung kasalanan mo, ayaw mo manghingi ng tawad sa Diyos, edi mamatay ka. Impyerno, di ba? Kasalanan ka eh. Kabayaran ng kasalanan, kamatayan, ayaw mo manghingi ng tawad sa Diyos, edi impyerno ka na lang. Ayaw mo sa Diyos eh. Ganun lang kasimple yan eh. Di ba? O ngayon, bakit may mga masasamang tao sa gobyerno? O bakit? Ba't hinahayaan ng Diyos yan na mangyari? O, tandaan natin, merong Felix Culpa. Paano ba tayo iniligtas ng Diyos? Hinayaan niyang gawan siya ng kasalanan. Di ba kasalanan yung ginawa ng mga Hudyo, pati ni Judas? Kahit si Pilato walang ligtas sa kasalanan. Anong kasalanan ni Pilato? Injustice siya eh. Kaya naman niyang bigyan ng magandang hustisya si Kristo, di ba? Dahil sa takot sa tao. Hinayaan niyang, pero naghugas kamay siya. Pero kahit paano, may kasalanan pa rin siya. So lahat yan kasalanan. Paano, o kung hindi hinahayaan ng Diyos ang kasalanan, edi hindi tayo naligtas. Di ba? Kasalanan yan yung ginawa nila Judas Ngayon sila Senador Bato, kasalanan din yan, hinahayaan ng Diyos yan, kasi hindi yan makakasagabal sa mas malaking plano na dadalin niya. Nagkasala yung mga tao kay Kristo, hinatulan nila yung walang kasalanan, pinatay nga nila para magkaroon ng kasaganaan. Roma 11 talatang Roma 11:12. Basahin ko Kaya umiiral ang kasamaan. Hinahayaan ng Diyos yan kasi kaya niyang i-recycle yan ng grasya, magiging grasya na, sabi dito. Ito naman ang tanong. Sabi dito Roma 11:11. Ito naman ang tanong ko. Ang pagkatisod ba ay sila'y tuluyang mabubuwal? Di ba? Yun yung kasalanan. Sapagkat sila'y huwag nawang mangyari, subalit sa pagkahulog nila'y dumating ang kasaganaan sa mga hintil upang pukawin sa paninibugho. Ngayon kung may pagkahulog nila ay siyang kayamanan ng sanlibutan at ang pagkalugi nila siyang kayamanan ng mga hintil, gaano pa kaya ang lubos na pagnanumbalik nila? Diba? Kaya may evil. Kung may sisi sa Bible ba may evil? Sisihin yung Bible kasi may free will. O ngayon, ba't hinahayaan ng Diyos kahit makapangyarihan siya? Kasi hindi yun nahahadlang sa kanyang mas dakilang plano. Kunyari, binato ka ng basura ng kapitbahay mo. Kayang gawin yun ng Diyos ng ginto. Imbis na napahamak ka, nagkaroon ka ng kasaganaan. Ganun yun. Kaya pag may dumadating na pagsubok sa inyo, hindi kayo papasaran ng Diyos ng pagsubok na hindi nyo kaya. Alam niya kaya nyo yan. At pag yan ay napagtagumpayan nyo, kung ano yung nawala sa inyo, dahil sa kasalanan ginawa ng kapwa mo, ibabalik niya yun ng doble. No? So, ayun na. Yes, sabi ni Mary's daughter, ex opere operato. Sabi dito, efficacy of the sacrament from God as an instrument, not due to the minister nor person. O, hindi nga yun, tama nga sabi ni Mary's daughter. Tinitignan nyo yung pare. Ano pare? Siya nagpapatawad ng kasalanan natin direkta? Hindi. Ano siya, Diyos? Hindi ganun. No? Si Kristo ang kumikilos doon. Kaya nga sabi ng pare, pinatawad ka ng Diyos. Hindi sinasabi ng pare, pinapatawad na kita. Walang ganun eh. Tulay lang siya, tulay para makapunta sa Diyos, di ba? So, yun. Tama, yes, Uncle. So, kahit anong gawin ka sa pare, teka lang ba dyan kahit anong gawin ka sa pare, huwag kayong magtampo, huwag kayong ganahang mawalan ng gana magsimba. Sasabihin nyo, pare namin makasalanan, ayoko magsimba. Heretic ka pag ganun ka. Sino nagsabi sa iyo na pag makasalanan yung pare, hindi na valid yung sakramento? Ganun ba kahina si Kristo? Sa kasalanan ng pare, ihihiwalay niya tayo sa sarili niya. Walang makakapaghiwalay sa atin sa kamay ng Diyos. Tandaan niyo yan, no? Roma 8 talatang 1. Ngayon nga'y wala ng kahatulan ng mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ay buhay na nakay Kristo Jesus. Napapalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan ng kamatayan. Hindi tayo kayang hiwalay kahit sino, kahit makasalanan yung pare natin, no? So, yun lang guys.
eh siguro i-end na natin itong live. Salamat guys, Brother Bench. Pero dyan, end ko na, kanina pa to eh. No? Uncle, Sayang. Sige, Uncle. Sige. Ingat.